At meron din ho ito, may report din, bukod sa 1.3 so 650 noong April, tapos ngayong May, 650 million. So 1.3 billion ho yan. Ito pa ho mga kababayan, mas matindi ho ito. Talagang lahat na po ito ng mga kongresista, no? Ito, samantalang habang ang mga ordinaryong Pilipino ay siyempre talaga naghihigpit tayo ng sinturon at yung no, di ba? Yung kinakain ho natin hanggat maaari pipigilin natin at talagang matindi yung pag-budget. Ito ho, dahil siyempre tumataas po yung presyo ng bilihin. O ito ho, yung mga mababatas po, yung mga kongresista dyan po sa House of Representatives, ito ho ay napaulat na tinaasan po yung kanilang budget na at least hanggang sa 300,000 kada isa. At ito just the as the impeachment case against VP Sara Duterte. O ito mga kabayan, panoorin nga po natin yung balita na kaya naman po pala ayaw pang isubmit sa Senado yung hearing na yan, yung impeachment complaint ni VP Inday Sara, na kahit na alam naman natin noon pa, umpisa pa lang natutuluyan nila si VP Sara dyan. Ano pala ayaw nilang dalhin sa Senado Kada hearing po pala 1.3 billion pesos ang allowance ng mga congressman dyan sa hearing. Matakit mo nga naman. Pero ang catch nun, dapat anti-BP ka. Pag nandiyan ka, katulad ni ni Congressman Marcoleta, di ba? Na pro-BP. Kahit nandiyan siya, hindi siya kasama doon sa 1.3 billion. Nandiyan, kaya naman pala. Kaya naman pantuan-tuwa si Ridon. Sinasenda niya, nagpapakalakpakan pa, mga kabayan. Nung nagbotohan. Palakpakan kasi cash out na naman. 1.3 billion kada hearing. Titigas talaga ng mukha O ito mga kabayan, panoorin po natin yung balita patungkol nga po dyan. Nako, matindi ho ito mga kababayan, itong umuugong na mga balita na di umano ay meron daw pong 1.3 billion pesos na appearance fee. Nako, mayad ba pala? Di umano ho ito sa mga miyembro ng House Committee on Justice sa Impeachment Proceedings laban po kay Vice President Sara Duterte. Natapos na po sila, di ba? Kaya pala halos lahat po ng mga miyembro ng House Committee on Justice ay aktibo po sila na sumisipot at dumadalo sa mga pagdinig at aktibo rin po na nagtatanong, di po ba? Pero yung mga tanong, kitang-kita nyo naman depende sa kung saan sila nakakiling di ba? Talagang ang tanong nila yung tatamaan po at malulugmok po sa putik yung kredibilidad ni VP Sara Duterte. So dito ayon po ito sa Abante News Online. At yun po 1.3 billion pesos appearance fee. So yan tingnan niyo sa Abante yan. Ayan, panoorin niyo ayan Okay. 1.3 billion. So hindi ko po ito hindi ko ito invento. Ang pinagbasihan ko rito ay itong Abante TNT, tunay na tabloidista, Abante News Online. At ito po ay kapatid na kumpanya ng Billionaire News Channel. Ito ho mga kababayan. At ayon po ito sa sinulat ni Bernard Taguinod. Ito ho. Ang sabi nga umuugo nga yung balita. 1.3 billion pesos daw yung appearance fees sa mga miyembro po ng House Committee on Justice para po sa impeachment proceedings laban kay VP Sara. At ayon po sa impormasyon nitong Abante at yung kanilang manunulat na si Bernard Taguinod, ay nakarating po sa kanila ang impormasyon at unang inirelease, umano ang 650 million pesos sa isang tanggapan sa basement ng Batasang Pambansa at para sa buwan daw po ng Abril at panimagong 650 million sa buwan ng Mayo. Grabe ho, tiba-tiba.
paldong-paldo ho pala yung mga kongresista, mga kababayan. So dito ho, ito ho, yung impormasyon po ito ng Abante, kung totoo po ito, mga kababayan, so yung kanilang mga ginagawang desisyon at pagkilos dyan po sa mga babang kapulungan ng Kongreso ay sa ngalan po ng kwarta. Hindi po sa ngalan ng katotohanan at kagustuhan ng kanilang mga constituents. Dapat to siyempre, di ba, yung mga ganyan ho, dapat sa ngalan po ng katotohanan. Pero dito ho, kung ito ho totoo itong impormasyon ng Abante, sa ngalan po ng kwarta. Grabe ho. Biro mo, 650 million ngayong Abril. Tapos meron daw hong di ayos na. Ngayon, Mayo 1 na. Meron daw ulit na idadagdag, ilalapag ho na 650 million pesos. Aba, grabe ho ito mga kababayan, no? So, kaya lumilitaw ho na 1.3 billion pesos. So, sa 2 buwan po ito. Noong Abril, nagkasagsagan po ng impeachment proceedings, yung sinasabing mini-trial, pero matapos po ang mga pag-question, sinabi, clarificatory hearing. Ba yun ho? So, 1.3 billion, saan galing ho ito pera? Ako sa tingin ko, pera ho ng taong bayan ho ito. Mga kababayan, alangan naman yung mga mag-gaibi ho dyan, sa kanilang sariling bulsa. At ito ho, mga kababayan, unang isinalang sa komite ang impeachment complaint laban kay Duterte noong March 2, 2025, kung saan 54 congressmen ang bumoto na sufficient in substance at 2 reklamo laban sa pangalawang Pangulo. Tapos noong Abril 29 ay umabot po sa 53 ang bumoto na may probable cause ang 2 impeachment complaint laban po kay Duterte na kinabibilangan ng issue ng confidential funds, unexplained wealth at pagbabanta sa buhay umano ng Pangulo. Bagamat hindi naman lahat ng 54 na congressman ay present sa bawat pagdinig, ay umaabot sa 7 proceedings. Kompleto naman ang mga ito kapag botohan tulad noong March 4 at April 29. So dito ho mga kababayan, at halimbawa, may congressman na absent sa impeachment proceedings. Yung hearing ay okay lang ho yan dahil sa importante yung botohan. Grabe ho ito kung 650 million, 1.3 billion, i-divide mo sa kung 54 na kongresista, nako, tiba-tiba, paldong-paldo ho ito, mga kababayan. Tapos, another budget, kapag nagbotohan sa floor, meron hong 200 signature ang target. So, nako, ito, alam niyo naman matapos po itong sa House Committee on Justice, ang susunod ho na akbang ay ilalatag po ito sa plenary. Sa plenaryo, kasi sa Lunes, Mayo 4, ay muli nang magabalik ang sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Kaya dyan ho, yung buong linggo na yan ng May 4, Lunes, at siguro buong linggo ay isasalang sa plenaryo ito hong impeachment proceedings at para kung maaproban po, at least 106 lang ho mga kababayan, ang bumoto ay okay na at pwede na ho itong i-transmit, ipadala sa Senado. Ito ho nga tinatawag na articles of impeachment. Ito so ang target 200. Naku, malaki-laking pondo na naman ho ito, mga kababayan. Target umano na maisa lang sa plenaryo ang committee report May 11. May 11. Pero May 4 ang balik So siguro ay bibigyan ng oras, pagkakataon, yung House Committee on Justice para maibalangkas po yung committee report. So May 11 na po So, ang kailangan lang ay 106 votes at para may akyat sa Senado. Pero ang binabanggit ho 200 votes daw po ang target na makuha ang boto. Kasi pag 106, mga kababayan, yung sakto lang ho, yung parang pinaka-minimum, baka sabihin mapupulaan ako, parang pasang-awa Parang kukunti lang, pinilit Pero kung 200 votes, mga kababayan, ay talagang masasabi natin na super majority ang bumoto dito po ng mga kongresista. Pero dito ho, mga kababayan, ay grabe ho ito. Kung totoo ito, dahil sa, alam nyo ho, ay ang sa aking pagkakaalam ho, mga kababayan, dapat ho ay, boboto ka sa kagustuhan mo na mapanagot
Alba, dito ho, sa kaso ni VP Sara Duterte, dapat ho ay talagang kung gusto ho mo managot o boboto ka ng pabor, hindi dahil sa kwarta. Oh, grabe ho. Kung sa bagay, yung panahon po ni Chief Justice Corona, sa Senado, meron din mga report, no? Yung DAP na tinatawag ho, na nabigyan, may mga umamin ho ng mga senador doon na nabigyan ho ng DAP. At yung karagdagang pondo po iyon, mga kababayan, para po sa mga senador. So dito ho, at meron din ho ito, may report din, bukod sa 1.3 so 650 noong April, tapos ngayong May, 650 million. So 1.3 billion ho yan. Ito pa ho mga kababayan, mas matindi ho ito. Talagang lahat na po ito ng mga kongresista, no? Ito, samantalang habang ang mga ordinaryong Pilipino ay siyempre talaga naghihigpit tayo ng sinturon at yung no, di ba? Yung kinakain ho natin hangga't maaari pipigilin natin at talagang matindi yung pag-budget. Ito ho, dahil sa siyempre tumataas po yung presyo ng bilihin. O ito ho, yung mga mababatas po, yung mga kongresista dyan po sa House of Representatives, ito ho ay napaulat na tinaasan po yung kanilang budget na at least hanggang sa 300,000 kada isa. At ito ay just the as the impeachment case against VP Sara Duterte. O di ba mga kabayan, saan ka nakakita ng ganyan? Grabe karapalan. Harap-harapan na tayo kinadakawan. Kaya naman pala ayaw ipadala sa Senado. Gustong pahabain dyan sa Kamara. Dahil may kita naman po pala. Kaya naman pala itong mga to. Harap-harapan yung ginugulangan yung taong bayan. Kaya gusto nyo palang mag-hearing dyan, mag-impeachment dyan. Kaya may pang-quadcom, try-com pa pala kayo noon. Grabe naman pala yung allowance po ninyo. Nakakasuka kayo. Imbis na gumawa kayo ng batas, ang gusto nyo hearing. Kaya naman pala. So, at ayon naman po ito sa scope din ho ito ng Abante at ito po ay kapatid ng politiko, no? Sister publication. Sabi ho, ang liderato raw po ng mababang kapulungan ng Kongreso ay inaprobahan ng pagdadagdag o increase ng kanilang monthly maintenance and other operating expenses o MOOE. Ito ho talagang kasama sa mga nakaraan ho, talagang bawat ho kongresista, maging mga senador, meron ho ganyan na tinatawag na MOOE. Yung maintenance and other operating expenses, buwan-buwan ho yan, parang pinaka-budget ho yan ng bawat opisina ng mga mambabatas. Ito sa House of Representatives lang ho ito mga kababayan. So simula ho ito ng Mayo. At dahil dito, sa increase na ito mga kababayan, ay yung alokasyon ay magiging 1.5 million pesos mula po sa 1.2 million. So, matindi ho ito mga kababayan. At ito ho, ayon po sa report ito ho. At samantalang yung iba raw ho ng mga lawmakers o mga kongresista mas makakuha ng mas malaki. Kumbaga sana mas malapit sa kusina at mas kilala o may hatak, mas malaki. O ito, yung mga miyembro po ng Partido Federal ng Pilipinas, partido ho ito ni Pangulong Marcos Jr., at siyempre, ito ho ay ay napaulat na raw po pumipila. Pumipili raw po at nagsipilahan daw po ito at nakatanggap sila ng karagdagan 200,000 pesos kada isa. Dagdag lang ho ito, additional lang ho mga kababayan. At dito ho sa mga partido federal ng Pilipinas, so yung PFP ranks at yung ito, siyempre, alam naman natin kung sino nandyan. Ito po ay pinangungunahan mismo ni House Speaker Faustino Bogie III at anak ko ni Pangulong Marcos Jr. Itong si House Majority Leader Sandro Marcos. O yun ho. So kung masusustinihan, kung magtutuloy-tuloy ho,
itong sinasabi na karagdagan na ito yung monthly MOOE ng mga kongresista ay aabot ho ito sa tinatayang 1 billion pesos kada buwan ang papasanin po ng taong bayan hanggang sa matapos ito hong 20th Congress sa June 2028. So ito hong timing ng sinasabing pagtataas ng MOOE ay siyempre tumataas po ang kilay ng marami diyan po sa mababang kapulungan ng Kongreso dahil sa itinaho ito sa talagang kasagsagan, abala po sila sa impeachment complaint laban po kay BP Sara Duterte. So yun ho mga kababayan, 1+1 lang ho naman yan sa mga hindi na natin kinakailangan mag-isip ng malalim. Kasi yung kanina, 1.3 billion pesos, 650 raw noong Abril, 650 million naman ngayong Mayo, di umano, yan po ay exclusive report ng Abante. Tapos ay ito pa. Ito yung MOOE, yung budget po sa bawat opisina ng mga kongresista. Tinaasan po sila. No, grabe ho So, pera ho ng taong bayan, mga kababayan, talagang tayo ho ay iginigisa po sa sarili nating mantika. At talagang napakatindi ho nito. Mga kababayan, ito ho, sa politiko, ayan. Ayan, So, matindi ho, Talagang ginagamitan ho ng kwarta para lang mapatalsik ito pong si BP Sara Duterte. So, yun ho. At yung mga kongresista naman na tumatanggap po nito, gahaman sa kwarta. Baka walang galang na ho kayo, wala akong babagitin na pangalan. Pero kung kayo po ay tumatanggap ng ganitong increase at mga dagdag na kasi wala namang rason bakit kayo dadagdagan. Yung mga magagawa nga ho, humihirit na madagdagan ho yung arawang sweldo. Ayun ho, kapos na kapuso talaga yung mga pangkaraniwang mga gagawa, di ba? Siguro yung ating mga nanonood at nakikinig, di ba? Yung mga minimum wage earners. Yun na lang ho, di ba? Umihirit po sila ng taas Pero sabi ng gobyerno, walang pondo. Hindi kakayanin doon ng mga employers. Kasi, di ba, yung meron hong National Wage Board di po ba? Yun ho. Pero sa gobyerno, sa mga politiko ho, kung ganun-ganun lang kadali, one click lang ho, ay agad silang pwedeng mag-increase. Dito ho. Monthly budget Talagang grabe ho. So, nadagdagan sila. Naging 1.5 million na ho kagad ang budget nila kada buwan. Mula po sa 1.2. Nadagdagan ho sila ng 300,000. Grabe ho. Tapos yung mga membro po ng partido ni Pangulong Marcos Jr. may dagdag pa. Grabe. Kayo ho na masasabi nyo rito mga kababayan at talagang nakapangkilabot Nakakagalit ho at nakakainis Ang dami-dami po ng mga Pilipino ang naghihirap. Kaya pala, di ba, kung inyo pong matatandaan, may mga kongresista, ito sina Congressman Joel Chua, itong si Congressman Ridon. Ayaw po nila na itigil ito hong impeachment proceedings kasi marami pong, di ba, marami ho ang nanawagan na itigil nyo muna kasi may krisis sa langis talagang mas maganda, pagtuunan nyo muna ng pansin yung problema ng taong bayan at kung paano, anong magandang solusyon para kumbaga sa makaalpas tayo sa tindihon ng epekto ng pagtataas ng presyo ng langis sa pandaigdigang pamilihan na dulot po ng ginawang paggera ng US at Israel sa Iran. Di po ba? So marami ho nanawagan ngayon pero sabi ho ng mga kongresista, hindi, tungkulin namin din ito bilang mababatas at ayon po sa ating konstitusyon. Narinig ko yan kay Congressman Chua at kay Redon. Yung pala, meron palang benepisyo. Meron parang reward, meron palang ganito. Di umano base po ito sa report ng Abante. Grabe ho ito mga kababayan. Kayo, ano masasabi nyo? Talagang puro kwarta-kwarta na lang. Pera-pera na lang. Di ba? Sa mga nakaraan, yung mga malay-maleta na sinasabi ho ng 18 ex-Marines at mismo sinabi rin ni Saldico, wala ho, natabunan na.
Talagang tiba-tiba ho sila, mga kababayan, oh. Hindi po ba, yung ating mga politiko? Grabe ho. Kayo ho, ano masasabi niyo ho rito? Mga kababayan, so bayad pala yung mga talagang porsigido nagsulong nito hong impeachment laban po kay BP Sara. Oh, nasuhulan, bayad, di umano. O ayon po yan sa Abante. Kasi para saan yung yung 1.3 billion. Tapos yung kanilang MOOE na budget ng bawat opisina, nadagdagan ho ng tig 200,000 pesos. Mula po sa 1.2 o nagdagdagan ng 300,000. 1.5 na. Pera ng tao bayan ho yan. Samantalang ang mga kababayan natin, tayong lahat ho, ay naghihirap. Ang kaduluduluhan yan, mga kabayan, tayong mga Pilipino, ang nagdadala ng mga panggastos nila dyan, nagpapayaman lang yung mga crocodile din sa crocodile farm. Siyempre yung siya, Marty, kada hearing, iba-iba ang relo. Diba? Paano niya kikitain yan? Congressman lang siya. Alam naman nagdadakaw yan sa niya, sa simbahan niya. Kasi pastor yan eh. Oh. Di ba? Saan niya kukunin yung pera niya? Congressman lang naman yan. Magkano naman sweldo ng congressman? Hindi ibig sabihin, ninanakawan niya yung kongregasyon niya? Yung mga sumasampalataya sa kanya? Yung mga dinadasalan niya linggo-linggo? Ninanakawan niya? O ang ninanakawan niya yung taong bayan? Pamimili lang siya. Kasi hindi sasapat yung sweldo niya. Para makabili yung mga luho niya. Yung mga sasakyan niya. Oh. Sino ninanakawan niya ni Yamande? Di ba? Kasi imposible eh. Kickback? Sa mga project? Di ba? Wala naman siyang negosyo. Bawal mo magnegosyo ang politiko eh. Paano? Di ba? Mapapatanong ka talaga eh. Ang ginagawa nito mga crocodile na to, ba't ganyan ka na kayong kayayaman, di ba? Nagnanakaw ba yan sa niya? O nagnanakaw sa taong bayan? Yan na lang, mga kabayan. Hindi naman naamin yung mga yan eh. Sa liit na sweldo nila. Hindi yan makakabili ng mga luho nila. Iba-ibang mga kotse. Mga motor. Na Can-Am. Magkano yung Can-Am na motor? Oh. Kayo na lang po dumiskarte. Kayo na bumubus ka dyan, mga kabayan, ha? Pero isa naman sabi ko, paldo na naman yung mga buhaya dyan sa kamera. 1.3 billion. Kada hearing. Malupit. O, ganyan na lang po muna, mga kabayan, ha? Taga sa muli. Paalam.